Kabanata 586. Ang karamihan ng mga makapangyarihang lalaki ay naghiwalay upang magbukas ng landas para sa dalawang tao na dumaan. Naglakad sa harap si Tyson Woods, kasama si Old Niner na sumusunod sa likuran. Ang bagong tumataas na gangster, si Brother Tyson. At iyon si Old Niner. Master Niner, si Leroy ay bahagi ng mga gang sa kalye. Kahit na siya ay hindi maaaring isaalang-alang bilang isang maimpluwensyang figure, siya ay mapagbantay at napakalinaw na sitwasyon sa mga kalye. Sa makatuwid, alam niya ang karamihan sa mga malalaking mga shot na pinasyahan ng mga kalye. Mula sa punto ng pananaw ni Tyson at Old Niner, isang maliit na prito tulad ni Leroy ay pinakamahusay na isang maliit na kapatid. Sila, baka hindi man lang siya kilalanin bilang isa. Brother Tyson, Master Niner. Ano ang nagdadala sa inyo dito? Ito ay tulad ng isang karangalan. Mabilis na sinabi ni Leroy, yumuko upang ipakita ang paggalang. Gayunpaman, hindi rin nagmamalasakit si Tyson o si Old Niner sa kanya. Naglakad sila papunta sa maliit na bulwagan at pagkatapos ay yumuko sa direksyon ni Harvey. Master York, anong pwede naming gawin para sa iyo? Ano? Si Leroy at ang kanyang mga tagasunod ay naging tulala. Ang eksena sa harap nila ay hindi kapani-paniwala. Kung hindi nila ito nakita ng kanilang sariling mga mata, sila ay hindi kailanman naniniwala dito. Ang mga bossing ng gangster tulad ni Old Niner at Tyson ay kumikilos ng magalang kay Harvey. Sino ang impyerno na ito ay batang mukhang ordinaryong tao. Natigilan ang lahat sa pagkabigla, maging si Sean Bell at ang kanyang asawa ay nalilito. Nakatitig sila kay Harvey sa kawalan ng paniniwala, hindi magawang maunawaan kung ano ang nangyayari. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kung paano ang mapagmataas at ang nangingibabaw na si Leroy ay ginagamot ang dalawang bagong dating, isa lang maaaring ipalagay kung gaano sila kalakas. Gayunpaman, bakit sila nagpakita ng labis na paggalang kay Harvey? Sino si Harvey? Hindi pinansin ni Harvey sina Tyson at Old Niner. Sa halip, siya ay kinuha si Sean Bell at ang kanyang asawa sa kubo. Lumingon si Yvonne Xavier sa kanila at sinabi ng walang malasakit, ang mga kalalakihan na iyon ay pinahihirapan ang CEO at matatanda. Gawin ang kailangan mong gawin. Gayun din, subukan ito para sa akin at tingnan kung mabubuhay siya sa tato na dragon sa kanyang katawan. Matapos siyang magsalita, binuksan niya ang pintuan sa kubo at lumakad upang sumali kay Harvey at sa matatandang mag-asawa. Ang Old Niner ay hindi naglakas loob na ibigay ang anumang mga order at sa halip ay sumulyap kay Tyson. Pagkatapos ng lahat, si Tyson ay kanang kamay ni Harvey. Siya ang kanyang sarili ay isang errand boy lamang. Ngumiti si Tyson at sinabi, iiwan ko sa iyo ang iba, Old Niner. Hahawakan ko si Leroy sa aking sarili. Ako si Tyson. Siya si Leroy. Sinabi ng lahat na ito ay magiging isang labanan sa pagitan ng dragon at tigre. Magkakaroon ako ng ilang kasiyahan ngayon. Bugbugin ang mga ito. Sa utos ng Old Niner, ang mga kalalakihan ay nagmadali sa labanan. Tulad ng tungkol kay Tyson, lumapit siya kay Leroy ng mag-isa. Si Leroy ay karaniwang nakakatakot kapag binubuli ang mahina na mga residente ng slum. Ang pagharap kay Tyson, gayunpaman, hindi siya maaaring kumuha ng lakas upang makaganti. Sa loob lamang ng ilang segundo, siya ay gumuho sa lupa gamit ang buong katawan niya na nakakumbinsi sa sakit. Ang kanyang mga tagasunod ay hindi mas mahusay, palagi silang walang awa kapag pinalo nila ang mga tao. Ngayon sila ay nasa pagtanggap ng pagtatapos, binugbog sila ng walang awa ng iba. Si Tyson ay mas walang awa, lalo na kapag siya ay nalaman kung ano ang inilaan ng mga suntok na ito. Sa kubo, hindi na naisip ni Harvey ang mga ingay na nangyayari sa labas. Naniniwala siya sa kakayahan ni Tyson. Hindi gagawin ni Tyson na maaliw lang siya, ngunit hahawakan din ang lahat sa pinakamahusay na mga kakayahan. Kahit nalalabas si Harvey sa kubo mamaya, doon ay hindi kahit isang patak ng dugo na makikita.
Harvey, mayroon kang ilang mga nerve. Tumingin si Sean kay Harvey, hindi makapaniwala. Taimtim na sinabi ni Harvey, "Uncle, mangyaring huwag mag-alala. Magiging maayos ka sa akin, nalaman na namin ang nangyari kay William. Bigyan mo ako ng oras. Sa loob lamang ng 1 linggo, gagawa ako at lahat ng pumatay sa kanya ay luluhod sa harap ng kanyang libingan. Pagdating ng oras, gaganti ako kay William." Basta habang sinasabi ang kasabihan, isang mata para sa isang mata, ngipin para sa isang ngipin. Kabanata 587. Totoo ba? Parehas sina Sean Bell at ang kanyang asawa ay emosyonal. Nalaman mo kung sino ang pumatay sa aming William. Nagawa nilang matiis ang isang mahirap na oras nitong nakaraang 3 taon sa pag-asa na maaari silang maghiganti sa isang araw ng kanilang yumaong anak. Ngayong natapos na ang kanilang pagdurusa, may pag-asa para sa paghihiganti. Kung sinabi ito ni Harvey, baka hindi nila makuhang maniwala sa kanya. Gayunpaman, ang eksena ngayon ay nagpakita sa kanila ng pagkakaroon ng tiwala kay Harvey. "Uncle, Auntie, mangyaring tumayo. Mula ngayon, ako ay tretuhin ko kayo bilang aking sariling mga magulang. Umalis na tayo. Lalabas tayo ngayong gabi at maninirahan kayo sa ibang lugar." Di nagtagal, iniwan ni Harvey ang slum kasama si Sean at ang kanyang asawa. Nang lumabas sila ng kubo, ang daanan ay sobrang malinis. Walang mga bakas ng anumang pangyayari kahit ano. Nawala si Tyson at ang natitira, na parang sila ay hindi kailanman sa paligid sa unang lugar. Nang makarating si Harvey at ang matatandang mag-asawa sa gitna ng daanan, isang kahoy na pintuan sa ibang bahay ay binuksan. Isang scantily clad na babae na may makapal na pampaganda ang lumabas. Lumuhad siya sa harap ni Harvey at dahan-dahan bumulong ng 3 beses. Tila nagsimula siya ng isang bagay. Maraming mga pintuan ang bumukas ng sabay, at maraming mga tao ay nagmamadali sa labas ng kanilang mga tahanan upang yumuko kay Harvey. Medyo nagulat si Harvey. Humakbang ang asawa ni Sean pasulong upang maiangat ang babae na may makapal na pampaganda. Siya pagkatapos ay bumulong sa kanya, ito si Liz. Ang asawa niya ay may utang na loob si Sean at siya ay pinilit na ibenta ang sarili dito. Pinayaran niya ito ng mahabang panahon nung nakaraan, ngunit nahulog siya sa mga kamay ni Brother Leroy. Paano siya makatakas? Si Sean at ang kanyang asawa ay nagbuntong hininga. Ang hirap ng mga nakaupo sa ilalim ng lipunan ay hindi isang bagay na maisip ng karamihan. Ang mga taong ito ay hindi yumuko kay Harvey upang pasalamatan siya. Sa halip, nagmamakaawa sila sa kanya. Alam nila na si Harvey lamang ang makakabago sa kanilang kapalaran. Hindi bababasa, maaari niyang protektahan ang mga ito mula sa pamimilit ni Leroy. Bumantong hininga si Harvey habang pinapanood niya ang eksena sa harap niya. Sabihin kay Tyson na ang lugar na ito ay pag-aari niya sa hinaharap. Siya ay isang matalinong tao. Malalaman niya kung ano ang gagawin. "Opo, Ginoo," sagot ni Ivan. Ang mga taga-baryo na nakatayo pa rin at nakayuko lahat sila ay nagsimulang lumuhad sa pasasalamat. Maaaring ito ay isang pangungusap lamang para kay Harvey, ngunit para sa kanila, katumbas ito ng pagbabago ng kanilang kapalaran. Sa pinakadulo, hindi sila maharas at maaaring mabuhay ng may higit na dangal. Nang gabing iyon, inayos ni Harvey ang mga matatandang mag-asawa upang manatili sa isang 5-star hotel. Pinlano niyang bumili ng villa sa kanila at magbukas ng financial account para sa kanila upang wala silang anumang alalahanin tungkol sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Kinabukasan, tinawagan ni Harvey si Terry Lewis, dahil gusto niya siyang magpatulong na bumili ng villa sa lalong madaling panahon. Sa telepono, si Terry ay nag-aalab na parang siya ay abala sa ilang mga hindi masasabi na mga bagay. "Bigyan mo ako ng iyong lokasyon." Walang tiyaga si Harvey. "Kukunin kong puntahan ka upang kunin ka." Nais niyang ayusin at makinis ang lahat sa loob lamang ng 5 araw. Ayaw niyang mag-aksaya ng sobrang oras sa mga bagay na walang kabuluhan. Naramdaman ni Terry na medyo nagagalit si Harvey. Siya ay hindi maglakas loob na makipag-usap ng walang katuturan at agad na sinabi niya ang kanyang lokasyon. "Nasa Western Restaurant ako,
ang site ng waterfront sa gitna ng Buckwood. Hiniling ni Harvey kay Yvonne na magpadala ng kotse. Pagkatapos, dumiretso siya sa gitna ng Buckwood kung nasaan si Tara, samantala, si Tara ay nakaupo ng awkward sa restaurant, isang matandang mag-asawa sa paligid ng 50 hanggang 60 taong gulang ay nakaupo sa tabi niya. Sila ang kanyang mga magulang. Ngayon, itinakda nila siya sa isang blind date, kahit na bata pa si Tara at nasa kanya lang 20s, palaging inaasahan ng kanyang mga magulang na siya ay magpakasal sa lalong madaling panahon sa halip na magtrabaho. Kabanata 588. Ang lalaking nakaupo sa tapat ni Tara Lewis ay si Frank Zamo. Nagtayo siya ng kanyang sariling negosyo at nagsimula ng isang maliit na kumpanya, at kasalukuyang may halaga ng net na milyon-milyon. Pumili pa siya ng maraming villa, isa sa sentro ng lungsod, isa sa mga suburb, at isa pa sa beach. Ang nasabing tao ay ang kahulugan ng isang matagumpay na tao. Naturally, ang mga magulang ni Tara ay labis na nalulugod sa kanya. Tiningnan nila siya na parang nakatingin sa kanilang manugang. Mas tumingin sila sa kanya, mas nasiyahan sila, tulad ng tungkol kay Frank. Alam niyang gusto niya sandali si Tara, ipinatong niya ang mga mata sa kanya. Si Tara ay hindi lamang kapani-paniwalang maganda, ngunit mayroong din isang napakarilag na katawan at maraming kapaki-pakinabang na koneksyon. Ang pagpapakasal sa gayong babae ay magiging malaking tulong sa kanyang karera. Naramdaman ni Frank na labis niyang pinalakas si Tara sa bawat aspetong kanilang karera. Alam niyang nasa loob siya ay maabot. Ibinahagi ng mga magulang ni Frank ang kanyang damdamin. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang anak na lalaki ay ang kamanghamanghang. Matandang Lewis, kung sa palagay mo ay okay, pagkatapos ay husayin ito ngayon. Sinabi ng tatay ni Frank, na nakangiti. Ha, itakda ito ngayon. Medyo maliit ang tatay ni Tara at nagulat, ngunit sinabi pa rin niya, si Frank ay talagang isang mahusay na suitor. Sa palagay ko magiging mabuti kung siya ang magiging aming manugang. Natuwa ang mga magulang ni Tara, ang amon tulad ni Frank ay tiyak na magiging isang mahusay na anak na lalaki-in-law. Kung ang kanilang anak na babae ay maaaring magpakasal kay Frank, siya ay hindi mahihiya na sabihin sa iba ang tungkol dito. Nasimangot si Tara. Mula sa kanyang pananaw, si Frank ay talagang nakahihigit sa lahat ng aspeto. Lumabas na siya ay napakatagal, at bihira siyang nakilala ang napakahusay na batang lalaki. Ngunit tuwing titingnan niya si Frank, isa pang figure ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Natagpuan niya ang kanyang sarili na tumanggi. Halos hindi namin alam ang bawat isa. Kailangan nating matuto ng higit pa tungkol sa bawat isa sa una. Dagdagan ang nalalaman. Ano pa ang nais mong malaman, Miss Lewis? Sabi ni Frank, na nakangiti. Kailangan ko bang ipakita sa iyo ang balanse sa aking bank account? Nakilala niya ang maraming babaeng katulad niya. Kadalasan, sila ay magpapatuloy sa pagnanais na makilala siya ng higit pa. Sa sandali na ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga susi ng kotse, real estate, mga sertipiko, at mga deposito sa bangko, agad silang lumuhod sa harap niya. Hindi ba sa katotohanan na si Tara ay isang kamangha-manghang huli ng maraming mga koneksyon, at iyon ang kanyang pakilala ng mga magulang sa kanya, magkakaroon siya na nabawasan ang kanyang playtime. Siya ay isang playboy at nasisiyahan na lokohin ang maraming kababaihan. Gayunpaman, sa oras na ito ang kanyang mga magulang sa wakas ay ipinakilala ang isang maaasahang kagandahan sa kanya. Tiyak na siya ay may balak na pakasalan si Tara. Kung hindi, paano siya matiyagang nakikipag-usap tulad nito? Hindi ito tungkol sa pera. Oras na. Hindi namin alam ang bawat isa ng sapat na mahaba. Ipinaliwanag ni Tara, kami ay nakilala lang ng mas mababa sa isang buwan. Malapit na rin, at wala pa ring pagmamahal sa pagitan namin. Ngumiti ulit si Frank, Miss Lewis. Dahil pareho tayong nandito ang mga magulang, magiging blunt ako. Kung nagsasalita ka ng pagmamahal, natural na bubuo tayo sa oras na tayo ay magkasama. Bukod, nagkakilala tayo sa isang blind date. Ang layunin ay napakasimple, na kung saan ay upang magpakasal. Kung nakikita mo iyon na angkop ako, at kung nasiyahan ako sa iyo, kung gayon ay nandoon na lahat. Sobrang nakalaan ka.
Pwede ba na ikaw sa tingin mo ay napakabuti para sa akin? O baka ako ay hindi sapat para sa iyo? Ang tono ni Frank ay lumamig nang ipinahayag niya ang kanyang huling ilang mga salita. Gayunman, hindi siya nagagalit, tulad ng naintindihan niya ang mga kababaihan ng maayos. Kung ang isang tao ay masyadong masunurin, tulad ng isang aso, gagawin nila kahit na hindi ka sumulyap sa iyo. Ang mas malamig at mas walang malasakit na kumilos siya, higit pang mahahanap siya ng mga kababaihan na misteryoso at kaakit-akit. Si Frank ay bihasa sa push and pull of that thing, parehong kanilang mga magulang ay patuloy na tumanggo sa kanyang mga salita. Oo, tama si Frank. Naguguluhan si Tara. Si Frank ay nanloko sa kanyang puso. Siya ay nangangati upang samantalahin ang sitwasyon at kumatok kay Tara ng isang peg. Nang biglang lumitaw ang isang figure. Ito ay walang iba kundi si Harvey. Umalis na tayo. Direktang sinabi ni Harvey kay Tara. Kailangan ko makipag-usap sa iyo. Natigilan ang lahat. Maraming salamat po. Kabanata 589. Kahit si Terry Lewis ay parang natigilan. Hindi niya inisip na labis na sabik si Harvey na dumating at mahanap siya kaagad. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba alamin kung nasaan ito? Sinusubukan mong gumawa ng gulo. Hindi mapigilan ni Frank Zamo ngunit sumigaw sa galit. Kailangan lang niyang sabihin ang ilang higit pang mga pangungusap na dalhin upang bumaba si Tara. Gayunpaman, ang taong ito ay lumabas mula sa kahit saan at agad na nasira ang kanyang plano. Hindi siya sigurado kung kailan ang isang magandang pagkakataon na babalik ulit. Sa ngayon, hindi niya nais ang higit pa na sakalin si Harvey hanggang kamatayan. Ang mga magulang ni Tara ay nakatitig kay Harvey na mausisa at tinanong, "Mahal, sino ito?" Bakit siya tumingin ng pamilyar? Walang magawa ang sagot ni Tara, "Ama, ina, ito si Harvey." Malaki ang nagbago sa ekspresyon ng tatay ni Tara. "Ano? Harvey, ang kaklase mo sa kolehiyo. Anong ginagawa niya dito? Paano ka nakipag-ugnay sa kanya?" "Siya, lumahok kami sa pagtitipon ng klase dati." Ipinaliwanag ni Tara. "Naturally, pumasok kami na hawakan." Ang ama ni Frank ay kumulog ng isang madilim na mukha. "Matandang Lewis, ano ang ibig sabihin nito? Ginawang espesyal na ayusin mo para sa isa pang blind date para sa iyong anak na babae. Kung sa palagay mo na ang aking anak na si Frank ay hindi sapat na mabuti, sabihin mo lang. Kailangan mo bang makabuo ng isang bagay na tulad nito?" Pagkatapos lamang ay napagtanto ni Harvey na sila ay nasa isang blind date. Nagmamadali na ipinaliwanag ng tatay ni Tara, "Matandang Zamo, hindi mo naintindihan. Ang batang ito ay kanya lang kaklase sa kolehiyo. Bata si Frank at nangangako. Paano ang taong ito ay ihambing sa kanya? Narinig ko na siya ay naging isang live-in law. Basura siya, isang walang silbi na tao. Milyong-milyong halaga si Frank. Siya ay isang tunay na batang CEO. Ang ekspresyon ni Frank ay eased agad pagkatapos ng madinig. Pinuri siya ng ama ni Tara sa mataas na kalangitan. Nawala siya nang mapanood niya ang pakikipag-ugnay ni Tara kay Harvey. Akala niya may nangyayari sa pagitan nila, gayunpaman, tila si Harvey ay isang live-in lamang na manugang. Ano ang maaaring magkamali? Napagtanto ni Frank na siya ay sobrang oversensitive. Bumantong hininga si Frank. Ngayon, nais niyang gamitin si Harvey para pinturahan ang kanyang sarili sa isang mas mahusay na ilaw. Sinuri niya maingat na sinabi niya kay Harvey, "Tara, ang iyong kaklase na walang trabaho. Sabihin mo, gusto mo bang magtrabaho sa aking kumpanya? Kailangan ko ng isang tagalinis ngayon. Kaya kitang bayaran ng $500 sa isang buwan." Sinaksak niya si Harvey ng isang condescending na pag-aalaga sa kanya tapos na magsalita. "Huwag kang tumingin sa isang $500 na trabaho. Maraming tao ang sabik na makuha ito." Hindi siya pinansin ni Harvey. Sa halip, tiningnan niya si Tara at sinabi, "Pasensya na. Hindi ko alam na nasa blind date ka." Si Tara ay sa halip ay nag-flush. Gayunpaman, mabilis siyang umiling-iling siya at sinabi, "Ayos lang. Sa katunayan, gusto kong magpasalamat. Kalimutan mo ito. Huwag nating pag-usapan ito."
Naghahanap ka para sa akin sa sobrang pagmamadali. Mayroon bang anumang bagay na gusto mo? Gusto kong bumili ng isang suite para sa isa sa aking mga matatanda, kaya ako dumating upang hanapin ka. Sabi ni Harvey. Nakita ko, ang tatay ni Tara ay ngumiti ng walang pag-asa. Ikaw ay hinanap si Tara dahil gusto mong bumili ng bahay ang iyong mga dating tao. Hahaha, pagbili ng bahay. Sa paraang nakikita nila, makakaya lamang ni Harvey ang maliit na bahay na 70 o 80 square meters. Siya ay kahit na nabanggit na ito ay para sa kanyang mga matatanda. Baka gusto niyang humiling ng diskwento para dito. Si Tara upang magmukhang mabuti sa harap ng kanyang mga matatanda. Malaki ang kumpanya ng real estate ni Tara at maimpluwensya. Upang itaas ito, siya rin ang manager. Madali siyang bigyan ng isang mahusay na diskwento. Sa paglipas ng mga taon, maraming tao ang naghangad ng kagustuhan sa paggamot mula kay Tara. Mayroong kahit na mga ahente ng estate na dumating upang makuha ng diskwento mula kay Tara at kumita ng kita para sa kanilang sarili. Mula kay Frank at pananaw ng kanyang ama, si Harvey ay ang ganitong uri ng tao, isa lang siyang tagapamagitan, at gayunpaman siya namumula at naglalagay ng charade. Siya ay isang kumpletong biro, hindi sila pinansin ni Tara. Nag-isip siya sandali at pagkatapos ay sinabi sa wakas, Harvey, sinasabi mo ba na ikaw ay ayaw ng isang bahay mula sa aming komunidad? Ikaw ba nais na maghanap para sa isang mas mahusay na bahay? Kabanata 570. Oo, tumango si Harvey. Isang tahimik, komportable at ligtas na bahay. Pinakamahalaga, ang mga pasilidad ay dapat na perpekto. Naiintindihan ni Terry Lewis na nais ni Harvey York na bumili ng villa. Kung hindi, maaari lang siyang bumili ng isa pang bahay sa Gardens Residence. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang pinakamahusay na komunidad sa Buckwood. Well, ang aming kumpanya ay may uri ng villa na gusto mo. Mabilis na sinabi ni Tara. Ipapakita ko ito sa iyo. Tumalikod siya at sinabi, Uncle, tiyahin. Ako humihingi ng tawad sa ngayon. Kailangan kong makitungo muna sa aking kaklase na kahilingan. Magkita ulit tayo sa susunod. Una siyang laban sa kasal na ito dahil siya ay naramdaman na sa lalong madaling panahon. Dumating sa tamang oras si Harvey, na nagbigay sa kanya ng isang dahilan upang lumayo. Sa pagtingin dito sa ganitong paraan, lubos siyang nagpapasalamat kay Harvey. Tumayo rin ang mga magulang ni Tara at sinabi, gawin natin ito ulit. Dahil halos lahat ay nakatapos na kumain, hayaan na tingnan ang iyong kapaligiran sa pagtatrabaho. Paano ang tungkol dito? Bagaman laban si Tara sa kasal na ito, sila ay walang tiyaga. Ang mga magulang niya nais nang makuha ng kasal agad. Oo, Tara, umalis na tayo at tingnan ito. Tumayo din si Frank. Nais niyang makita kung gaano kalaki ang isang bahay na tagapamagitan tulad ni Harvey ay maaaring bumili. Hindi siya natatakot na maghambing. Sa pamamagitan lamang ng paghahambing ay malalaman ni Tara kung gaano kalaki siya. Medyo sumimangot si Tara. Hindi siya agad sumang-ayon at sa halip ay tumingin kay Harvey, naghahanap sa kanyang opinyon. Hindi naisip ni Harvey ang bagay na ito. Sa katunayan, siya ay nakaramdam ng pagkakasala sa pag-abala sa blind date ng isang tao. Okay lang kasama mo. Sabay tayo. Okay pagkatapos, sabay tayo. Sinadya ni Frank Zamo na kumuha ng isang platinum card at iniswipe ito nang umalis sila sa restaurant. Inalag niya ang card sa kanyang kamay at ngumiti pagkatapos ng pagbabayad ng bayarin. Hindi inaasahan, ang pakinabang ng paggamit ay napakabuti ng platinum card na ito. Nakakuha ako ng 20% diskwento para sa isang pagkain na nagkakahalaga ng ilang daang dolyar. Namangha ang tatay ni Tara. Frank, hindi ba ang platinum card mula sa Bank of Southlight? Ito ay sinabi na ang isa ay maaari lamang mag-apply para dito kung mayroon siyang higit sa 2 milyong mga assets ng bangko. Sumulyap si Frank kay Harvey. Nagpanggap siyang nakasuot ng mababang profile at sinabi, sa aktwal, wala talaga akong maraming mga pag-aari. Pinibigyan lang ako ng bangko. Ito ay nag-a-apply lamang para sa isang platinum card. Nang makita na si Frank ay matagumpay,
Mayaman at mapagpakumbaba upang magbot, mas gusto siya ng mga magulang ni Tara. Sa kaibahan, ang kalapit na Harvey ay nakasuot lamang ng t-shirt na binili sa kalye. Ginawa nitong tumayo si Frank ng higit pa, at ang kanilang kasiyahan sa kanya ay tumaas ng 10 beses. Pagdating nila sa underground parking lot, sinabi ni Terry kay Harvey, "Sumakay tayo ng kotse ko. Dadalhin ko ikaw doon." "Okay, walang problema." Hindi nag-isip si Harvey. Ikaw ang mas pamilyar sa lugar. Umalis na si Terry at Harvey at ang kanyang mga magulang doon. Samantala, umalis na din si Frank at ang kanyang mga magulang sa patutunguhan. Mga 1 oras ang nakalipas, nakarating sila sa labas ng lungsod. Si Frank, na nagmamaneho sa likuran ni Tara, ay nagsimula na tumawa. Seryoso, halos wala na ito sa mga suburb. Siya ay nagpapahanap kay Tara, ang gusto niya ay bumili ng bahay sa ganitong uri ng lugar. Paanong walang kahihiyan? Tumawa ang tatay ni Frank. Kung ang isang ahente ng estate ay maaaring gumawa ng isang kapalaran, hindi niya ito makaligtaan kahit na ito ay ilang dolyar. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang umasa na lamang at mabuhay. Gayunpaman, 1.5 oras ang lumipas, huminto ang sasakyan ni Tara sa isang villa area sa paanan ng Silver Mountain Nimbus. "Tara, hindi ba siya bibili ng bahay? Bakit pumunta kayo sa lugar ng villa? Naghahanap ba siya ng banyo?" Nagtataka si Frank nang makalabas siya sa kotse. Tiningnan ni Tara si Frank ng isang maikling sulyap bago sumagot, "Tama iyan. Nandito kami upang bumili ng villa." Matapos siyang magsalita, isang biglaang katahimikan ang nahulog sa natitira sa kanila. Magandang araw and shoutout po sa lahat ng sumusubaybay sa kwento ng buhay ni Harvey York. Nagkakamali kayo ng inaapi. Salamat sa inyong pagsuporta. Huwag po natin kalimutan mag-like and subscribe para sa mga susunod na kabanata. May YouTube channel at Boss Mac. Salamat.